Ito ang nakakagimbal na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Tila tunay nga na digital na talaga ang karma. Matapos ang iba't ibang iskandalong kinasasangkutan at mga samot-saring palabas, ay tila kinumpirma na nga ng palasyo sa pamamagitan ng isang liham na nagsasaad na opisyal na nilang tinanggal sa pwesto bilang hepe ng pulisya, itong si General Nicolas Torre III, matapos ang biglaang kautusan na ipinababa na mismo ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit panawagan nga ng taong bayan na sana'y hindi lamang pagtanggal sa pwesto ang gawin dito kay Nicolas Torre dahil sa dami ng kasamaang kanyang ginawa habang siya'y hepe pa ng Philippine National Police, ay mas dapat na itong tanggalan ng lisensya. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Isang malinaw na paglabag sa civil service laws at mga resolusyon ng NAPOLCOM ang pagtatalaga at paglilipat sa pwesto ni General Torre III sa ilang opisyal ng PNP kamakailan. Ayon sa NAPOLCOM, hindi dumaan sa clearance ang ilang appointment ng dating hepe ng PNP, kaya't ito'y sinibak sa pwesto. Paliwanag pa ng NAPOLCOM, hindi lang simpleng movement of personnel ang nangyari, kundi isang appointment na ang tanging may karapatan lamang na gumawa ay ang Pangulo, batay sa rekomendasyon ng NAPOLCOM. Kaya't nangangahulugan lamang na mayroong appointment o pagtatalaga na hindi dumaan sa kanila, na isang malinaw na paglabag sa batas. Ayon pa nga sa komento ng ilan sa ating mga kababayan, big lesson learned yan sa mga kapulisan. Sa mga paghahari-harian ninyo, sa huli ay hindi rin kayo ipagtatanggol ng Pangulo nyo. Not surprise, he deserve 1,000%. Kulang pa yan, dapat makulong yan sa kagagawan niyang labag sa batas. Yan ang kasabihan, Torre. Walang binubungang mabuti ang kawalang hiyaan. Tinanggal ka na, may kaso ka pang haharapin. Kulong pa ang hatol sa iyo pag nagkataon. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Usapan natin ang tunay na dahilan kung bakit natanggal si Torre. Napikon si John Vic, napaamin. Sa isang pagtitipon sa Makati, eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News si DILG Secretary John Vic Remulla matapos ng pagsibak kay dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kung kahapon sabi ni Remulla, wala siyang naging papel sa pagkakasibak ni Torre, pag-amin ngayon ni Remulla, tinanong siya ng Pangulo kung ano ang recommend niya ukol dito. Inamin din ni Remulla, di sila nagkasundo ni Torre sa rigodon ng mga opisyal sa PNP. Matatandaan nitong August 6 lang ay ni-reassign ni General Torre ang 13 senior police official kabilang ang number 2 senior official na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Hindi ito inaprubahan ng NAPOLCOM na pinamumunuan ni Remulla bilang ex-officio chairperson nito. Pero ipinatupad pa rin ito. Ay, teka muna, ibalik natin do. Pati ikaw, Fernando, sibak na spokesperson, nagdidikit ka kasi. Maputi ka, nahawa ka ng kaitim. Hindi ko iniinsulto yung maitim, maitim din ako. Proud lang. Proud to be dark. But anyway, ayan, nahawa ka. Kaya kayo mag-iingat kayo. Hindi yung dikit kayo ng dikit sa mataas na tao. Ang akala nyo yung mataas na tao na yon, parang hari. Sinakita nyo ba yung convoy na ito? Sino nakapanood ng video na may convoy ito? Daigang presidente. Daming bodyguard. Pero ang gusto niyang kadikit niya. Si Pahardo. Wow. Ano kayang meron? Hindi ako nagdududa lang. Laging nasa likod. Ay, di sabay sila sinibak. Sinibak din to Sinibak din. Mag-iingat kayo sa dinidikitan ninyo. Kasi pag dumidikit kayo sa maitim, sa may maitim na balak, madadamay kayo. Pag kumapit kayo sa madumi magtrabaho, kahit wala kayong masamang tinapay, damay kayo. Pero hindi ko rin alam kung wala kang masamang tinapay. But ang point ko lang dito, di ba? Okay ka naman dati. Maganda naman ang posisyon mo bago na epal-epal to si Torre. Dati ka na namang okay. Ngayon nadamay ka. Diba? Anong tingin sa'yo? Isipin mo, sabay kayo sinibak. O di, ano ibig sabihin nun? Bilang ex-officio chairperson ito. Pero ipinatupad pa rin ito ni General Torre sa kabila ng utos ng NAPOLCOM. This is a difference of opinion. Presidente at ni General Torre. It's actually me first. Okay. Kaya kita nyo? Umamin na. Ano sabi? Kahapon, ang sabi niya, desisyon to ng Pangulo. Pero ngayon, ang kwento iba na. Tatandaan nyo po. Ito, number one fact. Huwag kayong maniniwala sa kahit anong sasabihin ng politiko. Ang titingnan ninyo yung actions nila. Kaduda-duda Kaduda-duda na ito'y desisyon ng Pangulo. Anong sabi nito si John Vic? Tinanong daw siya ng Pangulo kung anong magandang gawin kay Torre. At inamin ni John Vic na meron silang hindi pagkakasunduan. Di ba? So, kailangan ituloy yung nararapat. Hindi lang ng isang gusto ng isang tao. Yan ang punto ni John Vic Inikot-ikot kasi itong mga posisyon sa NAPOLCOM.
ayaw niya. So hindi dapat yung desisyon lang ng isang tao. Dapat yung buong organisasyon ang nagde-decide para sa kanya. So sa madaling salita, napikon si John Vic. Hindi man niya sinasabing diretso, pero meron silang hindi pagkakasunduan. Tinanggal mo Pinasibak mo sa presidente, ano pa ba yun? Hindi ka nagalit, pinasibak mo. Ano ibig mo sabihin mo, kaibigan mo siya? Mahal mo si Torre. Concern ka kay Torre. Nagkamali, pinasibak mo. Pwede mo namang kinausap Tinanong ka ng boss mo, anong gagawin natin dito sa tao natin? Pinasibak mo. Isa pa naman to si Bongbong Marcos. Kaya kayo mag-iingat kayo mga nakadikit kay Bongbong Marcos. Kasi katangian niyang si Bongbong Marcos hindi naninindigan. Yung ginawa kay BP Sara, ginawa sa'yo, Torre. Dahil mayroong bumulong-bulong dyan kay insecure kay BP Sara. Bumulong-bulong. Patanggal mo yan. Banatan mo yan. Hindi natin alam kung bumubulong yung katabi niya sa kama o kamag-anak niya o pinsan niya. Hindi natin alam. But definitely, same sila ng bulong nitong si John Vic. Yan ang problema ng leader na walang tayo. Pag ang bumulong sa'yo, hindi mo kayang panindigan. Sisibakin mo talaga kahit na meron kang utang na loob. But this time, I think yung pagsibak niya kay Torre is good for the country. Nagkataon lang. But my point is, wala talagang walang yagballs yan si Bongbong Marcos. Hindi niya pinanindigan si BP Sara. And ngayon, nagpakidnap pa ng tao ito si Bongbong kay Torre. According mismo sa kapatid niya. Pinakidnap si PRRD, hindi niya pinanindigan. Bakit? Mas takot yan sa Rimulya. Kaya pag naipit sa gitgitan yan, si Bongbong, ang leader dapat pag naipit sa gitgitan, hindi duwag, maninindigan. Hindi mangiiwan. Teka muna, baka magalit sa akin ng Rimulya. Tabi ka. Ganyan ang ginawa. Marcos na Marcos. And at the same time, Rimulya na Rimulya. Diba? Lumabas ang totoo. Kahapon, ibang istorya. Ngayon, iba na istorya. Umamin na siya. Siya na nagpasibak. Me first. And then, it was the difference between me and the general. And he refused. He insisted that his system be followed. But again, as I said yesterday, we're a nation of laws and not of men. Ayun, di ba yung sasabi niya? Nation of laws and not of men. So hindi pwede yung gusto mo. Dapat kung ano yung nasa batas, kung ano yung dapat, ano yung sistema, ano yung nakasanayan, ano yung tradisyon, parang ganon. Inamin na. So it cannot be one person who dominates everything. So in the end, there was no rancor naman. He just couldn't accept it, and the president said, okay, he asked me for my recommendation. And I said, we have to continue in this path of correcting all the errors of before. And Of the previous administration. yes, and Kita mo, mahina talaga si Bongbong. Dapat hinandle niya ng maayos yan. Kasi in the first place, okay, sa tingin nyo mali ang ginawa ni Torre. Pero kung maayos si John Vic or maayos si BBM, lalo-lalo na si BBM, pinanindigan niya yan. Inayos niya yan, hindi sinibak. Ngayon kung may plano man siyang sibakin at wala na talaga siyang magawa, sisibakin. At plano nyo rin palang bigyan ng posisyon, dapat ang unang announcement ninyo, meron kaming magandang posisyon para kay Torre. Ililipat ka namin dito. Eto, ang nangyari ngayon, sinibak ka na, ipinahiya ka na, tinampal-tampal ka na, niyurakan ka na, inapak-apakan ka na, Torre, sa harap ng media, tinanggal ka na, tapos biglang naipakonsuelo de bobo na posisyon. Yan kaya sinasabi ko, bobo ka na lang pag tinanggap mo yun. So mali doon, hindi nanindigan si Bongbong, si John Vic din, hindi niya masasabing hindi siya napikon. Pinersonal niya yan, ipinatanggal niya mali din, pati yung proseso. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Torre. Hindi ka rumispeto sa proseso kay Pastor Kibuloy. Hindi ka rin rumispeto sa proseso kay Tatay Digong. Pati yung proseso ng pagtanggal sa iyo, hindi rin nasunod. Hindi rin dumaan sa tamang proseso. So lahat kayo nagkamali. part of that is strengthening the institutions. My recommendation was that we have to strengthen the institution, that the institution must be protected, and then all the decisions followed from there. Ang tinutukoy ni Remulla na pagkakamali ng nakaraang administrasyon ay ang pagpapahintulot nito sa PNP chief na siyang mag-isa magtalaga ng mga assignment ng mga senior official ng PNP nang hindi dinadaan sa NAPOLCOM. Nais na raw itama ito ng Marcos administration. Ever since PRRD's time, when the NAPOLCOM was totally bypassed of all appointments, it became now the right rather than the privilege of every PNP chief na sila ang bahala sa movements ng level 3 and above, yung mga colonels to generals. Kasalanan pa ni Duterte, pambihir. Talagang buhay. Animal na yan. Lahat na lang kasalanan. Pag nawalan kaya ako ng pera, kasalanan ni Duterte. Ha? Pag nasibak ako sa trabaho, kasalanan ni Duterte. Yung pagpatay kay Jose Rizal, bintang mo na rin kay Duterte.
Kasalanan na naman ito, Ter. Ang bihira na nanahimik si PRRD ron. So, yung pagkakasibak kay Torre, kasalanan ni PRRD. Bihira buhay ito. Ang lupit nyo talaga. Lahat na lang ng pwede nyong maikonek sa Duterte. Baka mamaya, iwan kayo ng asawa nyo, kasalanan ni PRRD kasi kinuha niya, chick boy yun eh. Pambihira kayong mga tao kayo. Baka nagka-boyfriend yung anak ninyo, kasalanan ni PRRD. Pambihira. Baka pati yung kay Jose Rizal. Itong mga taong, hindi ko sila sinasabi si John B kasi hindi ito hindi isolated case to. Ang dami na po. Lahat ng pwedeng i-connect kay Duterte, kasalanan ni Duterte. Sipin mo yun. Diskarte nila yun. Hayaan mo sila. Hindi naman lumalabag sa batas eh. Sabihin mo, napikon ka lang. Hindi mo gustong itama yung sistema. Kasi kung halimbawa sumunod sa'yo si Torre, hindi mo naman itatama yung sistema eh. Pinapalabas mo lang ngayon na gusto mong itama yung sistema kasi lumabag sa'yo si Torre. Kasalanan ni PRRD. Ang punto niya kasi, nung panahon ni PRRD, ganun na nasusunod. 3 stars and above, bahala yung PNP chief. Pwedeng hindi dumaan sa Napolcom. Yun ang punto niya. So wag niyo lokohin yung taong bayan, hindi mo tinatama yung sistema. Dinidikit pa kay Duterte. And the president really wanted to restore that into institutionalize it. Oh, di president na naman. Ngayon, gustong itama ng presidente parang kahapon. Oh, tinanggal siya ng presidente kasi desisyon ng presidente. Ngayon, inaama mo na, desisyon mo. Oh, ngayon, presidente na naman. Mamaya, ikaw na naman magdesisyon. Back to how it was. Ay, mag-declare ka na nga lang ng walang pasok kasi balita ko, dyan sa UST, nag-aaral yung aking anak. Bumabaha na daw, mag-declare ka na lang ng wala. Hindi niya pala hawak yun. Yorme, ialisin mo na nga yung pasok dyan sa sa Maynila. Yan lang alam mo mag-declare ng walang pasok. Pambira. Oh. The law was intended. General Torre and the president, General Torre didn't see it necessary. So the president chose the institution over the person. So was the president angered by the decision of General Torre to push through with his order of reassignment despite the fact that Napolcom disapproved it already? Well, he was quizzical about it. And in their conversations, a lot of explanations were made. And that's safe to say that's the differences of opinions were there. Sabi niya, na-disappoint kaya ang presidente dahil nung kinausap na siya ng Napolcom, tinuloy pa rin ni Torre yung desisyon niya na irigudon yung mga posisyon. Oh, kung ako tatanungin, na-disappoint presidente, hindi. Wala nga alam yun eh. Hindi niya alam nangyayari. Nabulungan mo. Kung hindi mo nabulungan yung tuloy-tuloy si Torre, walang pakialam yun si Bongbong. Sa kabila nito, tiniyak ni Secretary Remulla na walang personal na hidwaan sa pagitan nila ni Torre at nananatili raw ang respeto nila ng Pangulo sa kanya. Katunayan, may inalok na raw na bagong posisyon ng Pangulo kay Torre kaninang umaga. It has something to do with anti-corruption. And so I'm telling you, the president still really believes in General Torre. Okay, it is still enough that he be given offered a position to fight corruption. Yan, nakita mo, bibigyan ngayon ng So, secretary na siya. Secretary to fight corruption. Yung isa naman, poverty alleviation. Pakonsuelo da bobo para sa mga bobo. Sinibak nyo muna eh. Pinahiya nyo muna sa media. And to investigate corruption. And I think that shows you that that a difference of opinion does not necessarily mean an end of a friendship, an end of a working relationship. To investigate corruption. Anong kaalam ni Torre doon? Kaya niya bang imbestigahan ng kamera? Sa tingin mo kung may corruption si Bongbong, kaya niyang imbestigahan? Are you serious? Tanong ko lang sa mga kababayan ko. Kaya ni Torre imbestigahan ng corruption? Who are we kidding? It was just that. Maging si Secretary Remulla ay may mensaheng nais iparating Ilay si Remulla? May tungkod eh. Si ano ba yan? John Vic ba yan? kay General Torre. I'm trying to reach out. Wala naman kami pinagawa yan talaga eh. Hindi lang pinagkasunduan ng opinion. So, the last time we talked to each other, there were no raised voices. Do you have any message for Mahirap tong kaibigan. Walang pinag-awayan pero pinasibak. Kunwari pinasibak ako ng Banateros. Tapos sasabihin walang pinag-awayan. Okay ka lang? Nalago nyo mga tao. Yes, General Torre, I still deeply respect you. I hold you in my highest admiration. I think that in the 85 days that we spent together as SILG and PNP chief, we were very productive, and I still hope that you join us in government and help us in our crusade in making a better Philippines. Pinitik pa eh. Pinagdiinan pa yung 85 days na pinagsamahan. Pinakamabilis na naging PNP chief, 85 days. Sige, kiss-kiss mo pa sa sugat yung alcohol tsaka asin. Masakit na nga eh. 85 days lang eh.
masakit na ikiniskis mo pa. Tapos wala kayong hindi pagkakasunduan. Nilinaw Ay, nako. Ito, pag-usapan natin mga idol ng mga buang. Sige, pasok, Tore. Matapos ang biglaang pagsibak sa kanya kahapon, sa kamera, unang nagpakita sa media si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre. Nagpunta roon si Torre para bisitahin si ML Party List Representative Laila de Lima. Yun, sinasabi ko sa inyo. Di ba? Pag ikaw na-depress, merong nagmukha kang tanga sa publiko, ikaw ay sinibak, ikaw ay tinanggal. Di ba? Sino una mong pupuntahan? Di ba? Siyempre yung mga importante sa buhay mo, o yung alam mong makakatulong sa'yo, or yung mahal mo sa buhay, o yung pagka-depress mo, yung pagka-stress mo, doon ka una pupunta. Jonel! Ito bira si Torre. Siguro nakita nito. Baka walang driver. Kasi siyempre matagal na kulong to si Dilima. Baka na naghirap, naiwan ng driver. Ay, baka naman. Dilima. Yun naman. Sis! Baka naman pwede akong driver. Siguro, medyo hindi naman ako nanalayo sa itsura ni Jonel. May pa naman to. Ano ba ang weakness sa driver ni De Lima? Sige, kayo na sumagot. Hindi na ako, ha? Kayo naman. Hindi ako parating lang nagsasalita dito. Dapat kasali kayo. Okay. Ano sa tingin ninyo ang mga katangian na gustong driver ni De Lima? Papasa kaya si Torre? Isipin mo, yan ang una niyang dinalaw. Happy birthday, De Lima! Sana mapunan lahat ni Torre ang pagkukulang ng iyong driver. Na ginugunita ang kanyang kaarawan ngayong araw. Sa tanong na kung kamusta ako, naghahanap buhay. Na malikot. So nagulat ka of your relief or you Well, 70% in the past days by other people. Pakinggan nyo naman sila. I'm still composing my thoughts. I'm still composing my thoughts. Hindi siya makasagot, no? Kung kamusta na siya, ganyan-ganyan. Ay, nakakaawa to si Torre. Nakakaawa, ha? Sabi nga ni Baton, naawa siya. Kasi mamaya may kukwento ako bakit na parang kawawa. Ako, hindi ako naawa, pero mukhang kawawa talaga. I'll be making a statement in due time. Sabi ni Torre, wala siyang tampo kay Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos sa kanyang pagsibak at nagtalaga sa kapwa Ilocanong si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang officer in charge ng PNP. So wala po yung sama ng loob? Wala po yung sama. Look at me straight in the eye. Nakong... Wala kang sama na loob? May look at me straight in the eye. Sige, panindigan mo yan. Mamaya babasagin ko yan. I look like somebody who is bitter? You think it wasn't fair, sir? Kung ano po yung nangyari? Wala nga akong sama ng loob and I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Tinanong din si Torre kung kinausap siya ng Pangulo matapos ang kanyang pagkasibak. Kung meron man. Tapos ng presidente. Executive privilege. Yo! So wala sa sama ng loob. Ang tanong, nung siniba ka ba, kinausap ka ng presidente? Executive privilege. Amin na lang. Ha? Naalala nyo, nung kino-corner ito ni sa Senate hearing ni Cayetano at saka ni Amy. Puro sila executive privilege. Ngayon ginagamit niya ulit hanggang interview, executive privilege. Bakit? Kasi kung kinausap ka, sasabihin mo, yes, nagkausap kami. Anong pinag-usapan nyo? Saka na ako magsasalita. Ba't sinasabi mo executive? Hindi ka pa kinakausap, bugok! Niloloko mo naman yung tao di ba? Ang dali mo namang sabihin kinausap ka na ng Pangulo hindi mo masabi. Binura din ni Torre ang mga haka-haka na siya ang uupo bilang bagong NBI director dahil hindi raw siya kwalipikado. Ayaw niya rin sagutin ang mga espekulasyon kung tatanggapin niya ang ibang pwesto sa gobyerno kapag siya'y inalok ng Pangulo. Let's just wait for the official announcement kung meron man. Pero sir, tatanggapin niyo kung meron. Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Kung inalo ka, tatanggapin mo, antayin na lang natin, antayin. Bobo ka na lang pag tinanggap mo yun. Hindi, di ba? Bigyan ko kayo halimbawa. Pakonsuelo di bobo yun Sabi nga, yan ang pinakamataas PNP chief, tapos tinanggal ka. Pwede ka namang ilipat Di ba? Ilipat ka muna. O nauna yung announcement ng paglipat. O di ba? Hindi. Minidya ka agad, sinibak ka. Pero para hindi ka magtampo, bibigyan ka ng posisyon. Parang si Gadon, ginawa ng posisyon wala naman yung posisyon niyang ganung dati, di ba? Yan ang pakonsuelo di bobo. Kaya nga bagay kay Gadon yun bobo ng bobo, kaya binigyan ng pakonsuelo di bobo si Gadon.
Ayan, hindi ibibigay sa'yo. Bobo ka pag tinanggap mo yun. Pabira ka, Tore. Matalino ka naman siguro. Pag tatanggapin o hindi, wala pang announcement. Nag-file na raw ng vacation leave si Torre para pag-isipan ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Pero nananatili raw siyang nasa serbisyo at patuloy ang pagsuporta sa Administrasyong Marcos. I took a leave, which I will do. I think the second time in my career. For approval of the Chief PNP, and I'm planning to use the maximum leave authorized, yung my vacation leave, my service leave. So, nandun muna tayo. So, ibig niyang sabihin, hindi siya nalulungkot, pero pagkatapos nun, magli-leave siya. Pangalawang beses pa lang niyang ginawa. Ngayong panataon. Kung kailan kasi nibak. So, hindi ka nalulungkot yan. Sa lagay nang yan. Tingnan mo yung pagmumukha mo. Ito to, hindi ka nalulungkot. Tingnan mo.